Parang ako nga ay nauumaya na sa kakapunta sa lalauhan at wari ko naman pati ang lalauhan ay nauumay na rin sa akin. Kaya namin naisipan ko nga na pumunta naman sa Hingiwin Falls. Kaso nga lang wrong timing ang pagpunta namin at umulan kaya naman malabo nga ang tubig. So yun na nga guys for today's video, and ito nga pala ako sa Barangay Danlagan, Sitio Matalondok, din sa Padre Burgos, Quezon, din sa May Dulo. Hey, masyadong detailed. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung pagkakabideo ko dyan at gawa ng parang hindi maintindihan kung saan abaling yung camera. Sa mga nagtatanong nga po pala dyan ay bakit ako'y napapadpa din, hindi naman ako taga rin. Ba hindi ko nga rin alam bakit nga baga. Hindi, taga rito po yung mga kamag-anakan ni Papa at dati rin po kami ditong nanirahan. Nandito nga pala ako ngayon para gumala at mag-vlog na rin syempre. At ang balak nga sana namin ngayon ay mangunguha ng paros, kaya nga lang ay pagkalakas naman ng alon at talaga namang wrong timing ang pagpunta ko dito. Kaya namin naisipan ko na nga lang magprito na rin aking Shanghai na dala at saka maglaga na rin katang na dala ko at pupunta na lang daw kami ng mga pinsan ko sa Hingiwin Falls. Nga pala ngayon lang ako pumunta din sa Burgos na walang okasyon kasi nga pupunta lang kami dito kapag piyesta o di kaya kapag kasalan. Pero ngayon nga ay napadpad ako dito at gawa ng para baga ako'y naboboring na sa bahay. Buhat kasi nung nag-vlog ako ay para bagang wala nang ibang kaganapan man lang sa aking buhay, kaya namin naisipan ko nga na gumala man lang dito. At tamang-tama nga at gawa na yung mga pinsanin ko dito ay mga layas. Kumbagay hilig din talaga nila ang gumala at palagi nga nila akong inaaya at ngayon nga lang talaga ako nakapunta kasi nga pinoproblema ko talaga yung pagsakay ng bus. Kapag sumasakay kasi ako ng bus ay talaga namang buwis buhay lagi. At nung nagbiyahe nga ako papunta dito ay kainaman para talaga akong mahihimatay. Hindi na talaga ako inatablan ng bunamin kahit siguro isang banig pa ang aking inumin. Ay kung pwede nga lang talagang sumabit na lang sa bubong ng bus ay ginawa ko na ay. Iba kasi talaga ang pakiramdam kapag nasa loob ng bus. So ayun na nga at nakarating na nga pala kami din sa reception at ang bahala na nga pala dyan ay yung pinsan kong si Gian. Ayan, maraming pera yan. So bali ito na nga pala yung pamilyan. Pili ka lang dyan kung saan mas komportable yung wallet mo. At base nga sa nababasa nyo may mga reminders din sila dyan para maiwasan ng aksidente. Kasi nga madulas sa falls kaya wag masyadong pamulog-mulog. At saka bawal din kumain doon sa tapat ng falls, bawal ang mag-inom, magtapon ng basura, syempre para sa kalinisan na rin nun. At ang pinili nga pala ni Gian na cottage ay aring kawayan. Ayan, 250. Yan na nga pala yung pinakamura din sa mga cottage. Nga pala doon sa entrance ay hindi ko alam. Natahuban pala nung dahon, hindi ko napansin. Bali may swimming pool nga din pala sila dito kaso nga lang ay malabo ang tubig at hindi malinis. Sabi ng mga pinsan ko umulan daw kasi kaya ganyan ang tubig. Yung tubig daw kasi na dumadaloy dyan sa swimming pool ay nanggagaling din doon sa falls. Dapat pala sa ganito kapag pupunta ka ay hindi maulan. Sa ngayon naman ay hindi umuulan pero kagabi nga ay umulan. Pero okay naman yung paligid, malinis. Yung tubig nga lang talaga ang malabo. Nga pala kami lang ang tao dito ngayon. Wari kayo walang ibang pumupunta kasi nga alam nilang malabo ang tubig. O di kaya ay nandun sila sa taas. Dito nga pala sa Hingiwin Falls ay may number. Meron daw kasi ditong 5 falls at kami nga ay nandini sa number 1. At yung mga number nga pala niyan ay nakabase ay sa taas. At kami nga nasa pinakababa. So bali kung pupuntahan mo yung 2 hanggang 5 ay kailangan mo pang umakyat or maglakad pataas. At kapag gusto mo nga pumunta doon pataas ay dito daw pala ang daan sa may gilid. Tapos diretso daw dyan sa may taas. Pero hindi na nga kami pupunta pa doon at gawa ng hapon na kasi kami pumunta dito. Alauna. Nagsidatingan na nga rin pala iba naming kasama at nagpictura na nga pala muna kami. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko dito. Gian, Angel, Patrick, Alab. Hindi ko talaga alam kung anong totoong pangalan mo, basta yun, Alab. John Lloyd, Ian at kay Sunny Boy. Pagkatapos nga pala namin magpictura, naisipan muna namin kumain bago maligo at naunahan na nga pala kami ng mga boys din sa Shanghai. Halos matira na. Kaya pala nung tinawag namin at sabi namin kakain na, ay nagatanggihanan pa. Kala namin nahihiya, yung pala nauna na. Pero mukhang yung Shanghai nga lang ang binanata nila at hindi nila pinansin aring mga katang. Abay takot din naman ma-high blood o baka nagkahayaan lang din sila. Sa bagay, tabing dagat lang din naman sila. Baka umay na rin sa seafoods. Nagdilalaan kasi ako niyan kasi nga wala man lang ako mabitbit sa kanila. So yun na nga at hindi kayo magkaintindihan ni Camera Girl Gian sa pagbibideo kasi nga ay pahiga yung pagkakabideo niya. Sabi ko ipatayo. Gusto kasi ni Meta patayo. Binibideo ko yung pagbukas ng katang para makita kung gaano kataba. Kaso nga lang yung pagkakabideo na yan hindi naman naipasa sa akin, edi wala din. Lahukan nga pala yung dala ko, hindi lang katang at may kasama nga rin palang bukon. Kaso nga lang 2 piraso lang naman yung bukon. Tapos yung mga katang nga pala dyan, ayan pa yung nahingi ko nung nakaraan nung nag-harvest baga ng palaisdaan. So yun na nga mga katabo, di kain po sa inyo. Kain kayo sa inyo. Pagkatapos nga pala namin kumain ay bumalik na nga pala kami din sa falls at maliligo na nga pala kami. Kaso parang nagdadalawang isip akong maligo kasi nga yan ang lamig. Nga pala first time kong maligo sa ganito kasi nga lagi lang ako ay sa dagat, sa ilog, tapos ang ilog pa sa amin ay tubig alat. Hindi nga tulad dito na tubig tabang talaga. Hindi rin kasi talaga ako mahilig maligo sa mga ganito. Makita ko lang yung view at makapag-picture ako ay di ayos na. Takot kasi ako baka kung anong meron sa ilalim ng tubig. Baka may mga linta o di kaya naman ay buwaya. Buwaya sa pools. Pero hindi, takot talaga ako sa mga linta. At saka lamigin ako kaya ayoko maligo sa mga ganito. Pero syempre dahil napakabihira ako nga pumunta sa ganito, ay kahit malamig pa yan ay hala, go. Pero grabe ang lamig talaga.
Pero alam nyo dati gusto ko talaga magtrabaho sa Japan. O bakit naman napunta doon ang usapan? Hindi kasi ang hina nga lang ng aircon namin sa trabaho ay hindi ko matagalan, ayun pa kayang snow. At saka pagsakay pa nga lang ng bus ay buwis buhay na. Eroplano pa kaya. Umahon nga pala muna ako saglit at grabe nga yung batok ko, parang talagang naninigas na sa sobrang lamig. Pati yung mga kasukasuan ko sumakit na. Pero yung dalawa nga ay enjoy na enjoy. Ako po yung tandok, puti ikan, puti mo. Ang lamig. Mangangalala dito sa akin. Pero enjoy naman kahit sobrang lamig. Nga pala kahit ako'y ganitong naliligo ay hindi pa rin talaga ako sanay na hindi magakap kasi nga napakasulo talaga. Awan pa baga din sa mata na are. Dapat siguro magbangs na ulit ako para hindi ako lagi nasisilaw sa liwanag. Nga pala nung pauwi na kami ay dumaan muna pala kami dito sa Burol kung tawagin nila. Napakaganda nga pala ng tanawin dito kaso nga lang hindi na masyado makita yung view kasi nga hapon na. Nga pala mga nakalutang sa tubig ay hindi yan mga bangka kundi yan ay mga fish kids. Mga bangus daw ang laman yan, napakarami. Nagpicture nga lang pala kami dito tapos umalis na rin kami. Tapos pumunta naman kami din sa may siwol ng Marao. Maganda nga rin pala ang tanawin dito lalo na siguro kapag kainitan. Pero maganda nga magtambay dito kapag ganitong hapon. Tapos sisigaw ka ng walang forever. At bago nga kung saan pa mapunta ang usapan ay nagpicture na nga pala kami tapos umuwi na rin kami.